والعلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating librong Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah, nasa ikasiyam na bahagi na po tayo ng unang kabanata na ang tahara. Sa ikasiyam na bahagi, ito'y hinggil sa mga alituntunin sa mga nadyasa at paraan ng paglilinis. Mayroon itong ilang mga paksa. Ang unang paksa, ang kahulugan ng nadyasa at dalawang uri nito. Ang nadyasa, anumang itinuring na marumi at inutos ng tagapagbigay ng batas o si Allah na iwasan. Ito ay dalawang uri. Ang tahas na nadyasa, ito ay hindi nalilinis sapagkat ito mismo ay marumi, kagaya sa dumi ng asno, dugo at ihi. Ikalawa, ang basal na nadyasa, ito ay bagay na itinuturing na nagaganap sa mga bahagi ng katawan at nakakahadlang upang magkabisa ang pagdarasal at sumasaklaw sa hadat asgar na mawawala sa pamamagitan ng wudu, kagaya sa pagdumi at hadat akbar na mawala sa magitan ng paliligo, kagaya sa janaba. Ang orihinal na nakapagpapawala sa janasa ay ang tubig. Ito ang orihinal sa paglilinis ayon sa salita ni Allah, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. At nagpapababa siya sa inyo mula sa langit ng tubig upang magdalisay sa inyo sa pamamagitan nito. Suratul Anfal, number 11. Ito ay tatlong uri. Una, matindi. Ito ay nadyasa ng aso at anumang mula sa aso. Sunod, magaan. Ito ay nadyasa ng ihi ng bata na hindi pa kumakain. Katamtaman. Ito ay ang iba pang nadyasa kagaya sa ihi, dumi at bangkay. Ikalawang paksa, ang mga bagay na may batayan sa nadyasa nito. Una, ihi, dumi at suka ng tao. Maliban sa ihi ng batang hindi pa kumakain, ay sapat na wisikan lamang ayon sa hadith na inulat ni Qais bin Mihsan, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, fabala ala thawbihi, fada'a bima'in, fanadahahu, walam yaghsilhu. Dinala niya sa sugo ni Allah ang maliit niyang anak na lalaki na hindi pa kumakain. Pinaupo ito ng probeta sa kandungan niya. Umihi ito sa damit niya, kaya humingi siya ng tubig at winisikan ito na hindi na hinugasan. Ito ay sa Sahih Al-Bukhari, hadith number 223. Subalit ang ihi ng batang kumakain na, gayon din ang ihi ng batang babae ay huhugasan na kagaya sa ihi ng matanda. Ikalawa, ang dugong ibinuhos ng mga hayop na nakakain, subalit ang dugong nananatili sa laman at ugat, ito ay malinis ayon sa salita ni Allah, wadaman masfuhan o dugong ibinubo. Suratul An'am 145. Ito ay ang ibinubuhos o idinadanak. Ikatlo, ihi o dumi ng mga hayop na hindi kinakain ang laman, kagaya sa pusa at daga. Ikaapat, patay. Ito ay ang mga namatay ng hindi kinatay na alinsunod sa patas ng Islam ayon sa salita ni Allah, illa ayakuna maitah
malibang ito ay patay. Suratul Maidah number 145. Ikalima, ang madi, ito ay puti at malabnaw na likidong lumalabas bago pa ang punlay dahil sa pagnanasang sexual nang walang nararamdamang sarap at hindi nararamdaman ang paglabas. Ito ay najas ayon sa salita ng propeta sa hadith na inulat ni Ali bin Abi Talib, tawadda wagsil dhakarak, magwudu ka at hugasan mo ang ari mo. Ibig sabihin na inutos ang paghuhugas ng madi at hindi niya inutos ang paliligo bilang pagpapagaan at pag-aalis sa hirap sapagkat mahirap ang pag-iwas dito. Ika-anim, wadi, ito ay likidong puti at malapot na lumalabas sa pag-ihi. Ang sinumang nilabasan nito ay hugasan niya ang ari niya at magwudu. Hindi kailangan ang paliligo. Ikapito, dugo ng rigla ayon sa hadith na inulat ni Asma bint Abu Bakar na nagsabi, Ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haydati fakayfa tasna'u bihi? Qal tahuthuhu thumma taqarusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. May isang babae na dumating sa propeta at nagsabi, natamaan ng dugo ng rigla ang damit ng isa sa amin. Ano ang gagawin niya? Sinabi niya, alisin ang dugo, pagkatapos ay kuskusin ng tubig, pagkatapos ay banlawan at magdasal na suot ito. Ito ay sa Sahih al-Bukhari, hadith number 220, at Sahih Muslim, hadith number 284. Ikalawa, kapag ang najasa ay hindi sa lupa, kagaya sa damit o sisidlan, kapag ang najasa ay mula sa aso na dumila sa sisidlan, kailangan ang paghuhugas ng 7 ulit at ang isa ay sa pamamagitan ng lupa ayon sa salita ng propeta, idha walaqal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitturab. Kung dinilaan ng aso ang sisidlan ng isa sa inyo, hugasan niya ito ng 7 ulit at ang una ay sa pamamagitan ng lupa. Ito ay nasa Sahih Muslim, hadith number 279. Ang tuntuning ito ay pangkalahatan sa sisidlan at iba pa na kagaya sa damit at higaan. Hinggil sa nadyasa ng baboy, ang tama na ito ay kagaya sa iba pang mga nadyasa. Sapat na hugasan ito ng 1 beses at mawawala na ang nadyasa at hindi kailangan ang 7 ulit na paghuhugas. Kung ang nadyasa ay ihi, dumi, dugo at iba pang kagaya nito, huhugasan ng tubig na may pagkukuskos at pagpiga hanggang sa mawala at walang matitirang bahid ng dumi. Sapat na itong hugasan ng 1 ulit. Sa paglilinis ng ihi ng batang hindi pa kumakain, ay sapat na ito'y wisikan ng tubig ayon sa salita ng propeta, yughsalu min bawlil jariya wa yumdahu min bawlil ghulam. Huhugasan ang ihi ng batang babae at wiwisikan ang ihi ng batang lalaki. Abu Dawud, hadith number 376, An-Nasai, hadith number 303, Ibn Majah, hadith number 526. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa Sahih An-Nasai, hadith number 293. At ayon sa hadith ni Qais bin Mihsan na una ng natalakay. Hinggil sa balat ng namatay na hayop na nakakain ang laman, ito ay nalilinis sa pamamagitan ng pangungulti ayon sa salita ng propeta. Ayyuma ihabin dubig faqad tahur. Ang balat kapag kinulti ay nagiging malinis. An-Nasai, hadith number 4252,
At-Tirmidhi, hadith number 1728. Ibn Majah, hadith number 3609. Ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Irwaul Ghalil, volume 1, page 79, at sahih Muslim, hadith number 366, na ang salita ay idha dubighal ihabu faqad tahur, kapag kinolti ang balat naging malinis. Ang dugo ng rigla, huhugasan ng babae ang damit nito ng tubig, basahin ito at magdasal na suot ito. Nararapat na pahalagahan ng Muslim ang tahara sa mga nadyasa sa katawan, lugar at damit kapag nagdadasal dito, sapagkat ito ay isang kondisyon upang magkakabisa ang pagdarasal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.